Encyclopedia Britannica, yung po mga encyclopedia maraming volume, 24 volume. Ayon po sa 11th edition, volume 26, page 94, ang pamagat po ay Sunday. Ano ang sabi? Walang ebidensya na sa mga unang taon ng Kristyanismo. Ibig sabihin, pagkamatay ng mga alagad, siyempre, panahon na ng Kristiyano yan. Yung mga Kristiyano no, nagpatuloy pa rin. Ang sabi, walang ebidensya sa mga unang taon ng Kristyanismo na may formal na pangingilin ng linggo o pangkalahatang pagpapahinga mula sa pagtatrabaho. Ibig sabihin, hindi linggo ang pangilin nila. Ang pangilin talaga ng mga unang Kristiyano rin noon, kahit napatay na ang mga alagad, ay Sabado pa rin. No? Yan po ang ayon sa mga sulat na mga aklat. Kagaya naman po nitong History of the Christian Religion and Church. Sulat po ito ni Augustus Neander, page 186. Ang kapistahan ng linggo, Brother Aaron, tulad ng ibang kapistahan, ay palatuntunan na ginawa ng tao. Tao pala ang gumawa. Tao pala ang gumawa. At wala sa isipan ng mga apostol na magtatag ng ibang utos ng Diyos tungkol dito. So, yung po palang kapistahan ng linggo ay ginawa pala ng tao. At ang sabi pa, malayo sa mga alagad at sa unang simbahan, yung mga unang Kristiyano, na ilipat ang utos tungkol sa Sabado patungo sa linggo. O di malinaw mga kapatid, na hindi rin ang mga unang Kristiyano, the first century Christian, ang naglipat. Maging yung second century Christian, hindi rin sila ang naglipat. Ayon sa mga sulat, mga aklat na naisulat nung unang panahon. Ganito rin ang sinasabi nila. Maaaring sa pagtatapos ng ikalawang siglo o taon ay may maling pagpapasunod ang nangyari, sapagkat lumalabas na dito ay nagpasimulang ibilang na ang pagtatrabaho sa araw ng linggo ay kasalanan. Ba? Meron palang unti-unting nangyari sa panahon na ng mga unang Kristiyano. Nung una, Sabado. Pero bandang huli, unti-unti mga kapatid, parang merong pumasok na maling aral na yung pagtatrabaho daw ng araw ng linggo ay naging kasalanan. Oh? So, makikita natin mga kapatid na sa ating pong pag-aaral ngayon, ulitin ko, ang Ama, hindi niya binago. Pagsamba, mula Sabado tungo ng linggo. Ang Anak, hindi rin niya binago. Ang mga alagad, hindi rin binago. Ang mga unang mga mananampalataya sa 2nd, 3rd century Christian, wala rin tayo nabasa sa mga kasaysayan. Kaya lang ang tanong paano pumasok ang linggong pangilin sa Kristyanismo? Alam niyo mga kapatid, ito yung naging pag-aaral ko dati nung ako po ay hindi pa kabilang sa Seventh-day Adventist. No? Matamang pinag-aralan ko, pinagtatanong ko ang aking mga pastor, ang aming mga kaanib sa born again. No? Naging kaanib po ang inyong lingkod ng born again. Katoliko rin po ang inyong lingkod. At nakipag-aral din po ako sa mga saksi ni Jehovah, sa mga iglesia ni Cristo, sa mga Mormon. Bawat isa sa kanila, Brother Carlito, talagang bago ako nakipag-isa sa Seventh-day Adventist, talagang pinag-aralan ko. Ayaw ko kasing masira ang pananampalataya. Metong kamo biye, kay ba't mawagli ya pa na Oh, niya kailangan, isigurado mo na yan. Isusure na natin. Di ba, Tatang? Oh, siyempre, kapag maling pananampalataya, ang naaniban mo, abay, saan ang punta mo? Kapahamakan o impyerno. Kaya kapag tama ang pinuntahan mo, ang inaniban mo, at doon ka na natili, kaligtasan ang pupunta. Tama ba yung Brother Carlito? Tama yun. Ngayon ang tanong, paano pumasok ang linggong pangilin sa Kristyanismo? Kung hindi ang Ama ang naglipat, kung hindi si Kristo ang naglipat, kung hindi ang mga alagad ang naglipat, kung hindi ang mga unang Kristiyano ang naglipat, sino? Sino? Ayan, pag-aralan po natin. Okay. Ang sabi po sa kasaysayan, ang linggo o ang araw ng linggo o Sunday, kaya nga tinawag na Sunday kasi sun
day. Araw ng araw. Ibig sabihin, araw siya ng araw. Hindi siya araw ng Panginoon. Ang Lord's Day o araw ng Panginoon ay Sabat. Malinaw po yan. Pero ang Sunday, ang sabi, ito ay pistang pangilin ng mga pagano. Kanino? Sa kanilang dakilang Diyos na araw o sun. Ito yung araw na sinasamba nila yung kanilang Diyos na araw noong unang panahon. So, yung palang Sunday, sister, hindi po pala ito nag-ugat sa mga Kristiyano. Nag-ugat ito, nanggaling ito sa mga pagano. Kaya tinawag nilang Sunday. Amen? Okay. Alam po ninyo mga kapatid, maging sa Webster New Encyclopedia International, yung salitang Sunday, ang sabi, Sunday, that is the day of the sun. Araw daw ng araw. Sundag. Parang Norwegian yan. Sundag. So called because this day was anciently, ibig sabihin ng anciently, nung sinaunang panahon pa, it was dedicated to the sun or its worship, the first day of the week. Yan, malinaw po yan sa mga aklat. Yun daw araw ng linggo, ito ay sinaunang araw ng pagsamba ng mga pagano, nakadedicate ito, nakatalaga sa pagsamba sa araw. O ito po yung sasambat na kasiganitan ng minunang tao. Okay. Yung pong mga Egyptians, yung mga Babylonians, at iba pang mga sinaunang kultura, alam po ninyo kung sino sinasamba nila? Ang araw. Kaya kung titingnan po ninyo yung kanilang mga templo, merong bilog. Ha? Araw ang kanilang sinasamba. Yung iba naman, buwan. Oh. Makikita natin mga kapatid, ayon sa kasaysayan, maging si Eusebio, ito po yung isa sa mga Christian historian, yung mga sumulat ng mga aklat nung una. Ang sabi, sa panahon ni Constantino, di ba, sa panahon ng Roma, mayroong mga emperador. Ito po si Constantino. Para mapag-isa ang kanyang imperyo, kasi nandito na ngayon ang mga Kristiyano, nandito ang mga pagano linggo, ang mga Kristiyano noon Sabado. Nagkakagulo. Hindi sila nagkakaisa. Para magkaisa sila, meron siyang naisip na paraan. Una, umanib siya sa Kristyanismo, nagpabautismo siya. Okay, so naging Kristiyano si Constantino na emperador. Ngayon, para masolusyonan yung away ng dalawa, ng pagano at ng mga Kristiyano, ito po ang kanyang ginawa. Sinabi sa atin sa iba't ibang mga pamamaraan ni Eusebio na si Constantino, sino po? Constantino, upang mairekomenda ang bagong relihiyon. Ano yung bagong relihiyon na kanyang gustong irekomenda sa mga pagano? Yung Kristyanismo. Kasi ang relihiyon ng mga Romano noon, Roman Empire, ay paganismo, pagsamba sa araw. So, pumasok ang Kristyanismo sa Roma, si Constantino ay nagkristyano, so irerekomenda niya ngayon ang Kristyanismo sa paganismo para maayos ang gusot. So, anong ginawa niya? Upang mairekomenda ang bagong relihiyon, Kristyanismo, sa mga pagano, ay inilipat dito, sa Iglesyang Romano, ang mga palamuting panlabas na kanila nang nakasanayan. Ibig sabihin mga kapatid, ito yung Kristyanismo, ito yung paganismo, yung pong ugali ng paganismo, yung aral ng paganismo, ipinasok sa Kristyanismo. Kuha po ninyo? Anong nangyari ngayon? Naghalo ang aral ng Kristyanismo at ang aral ng paganismo. So siguro nakukuha na ninyo ang ibig ko sabihin ngayon. Maging yung pagsamba ng mga pagano, pumasok na rin sa pagsambang Kristiyano. Nagkaroon ng tinatawag nilang kompromiso o compromise, mga kapatid. Ang paggamit ng mga templo na mga naitalaga sa mga natatanging santo, di ba? Pumasok na yan, yung pagsamba sa mga santo. Yung insenso na ginagamit ng pare, yung lampara, yung mga kandila, o di ba? Hindi nyo napapansin bakit sa loob ng simbahan
maging sa mga patay, gumagamit ng kandila, galing po yan sa ugaling pagano.